For today's video, pasukin po natin ang makasaysayang kuweba ng Peña Blanca, where do they found the oldest bone in the Philippines. Dito rin ginanap ang pelikula ni John Lloyd Cruz at ni Bea Alonzo na ang The Mistress. Hello po, magandang buhay. So nandito po tayo ngayon sa Peña Blanca, sa isang barangay na di natin sigurado kung Calao po ba yung barangay ito. Pero nandito po tayo ngayon para bisitahin po natin yung Calao Cave. So ayan po. So bago tayo makarating dun sa Calao Cave, kinakailangan po nating sumakay ng bangkero. At nandun po sa kabila yung kanilang entrance. At sabi po ng pinagtanungan natin kanina dun is kinakailangan po nating magbayad ng 100 pesos bilang entrance fee. And then meron din po doong tour guide at ang sabi depende na lang po kung magkano yung ibibigay po natin. So tara, kasalukuyan nilang dinidevelop itong site, itong ilog para maging siguro inihahanda ito para sa darating na semana. Alam naman natin kapag Holy Week, practice natin as Filipino is nagpipiknik po tayo. Hanggang anong oras po kayo pwedeng magtawid po? Ay sus, malapit na. 4:33. Mamayang pagbalik po namin. Sige po. Dalawa lang po kami. Aakyat pa kasi kami dun sa cave, dun sa anong pangalan? Calao Cave. Opo, Calao Cave. Anong pangalan ng barangay nito, tay? Agugaddan. Agugaddan? Yan, nandito po pala tayo sa barangay Agugaddan based dun sa sabi ni tatay. Yun, tapang natin maglayas tayo kahit alanganin na ng oras. Yan, hinahanda na po yung ating sasakyan. Ito medyo matagal-tagal po nating hindi naranasang magbangkero. Pero sa Palanan dati, halos araw-araw po tayo nagbabangkero kapag nagpupunta po tayo ng outreach natin. Ganda po dito sa Peña Blanca, Barangay Agugaddan. Dito po natin matatagpuan ang isang tourist spot na tawag po natin ay Calao Cave. Sa amin ang Calao, o kaya ibahin po natin yung bit niya is magiging Calao. Ang ibig sabihin ng Calao sa amin ay ibon. Yung ibon sa gubat. Hindi ko alam. Ay, opo, parehas din po pala dito. Doon din nanggaling yung pangalan na Calao, ano po? Opo. Parehas din pala. Pinaka-oldest na buto ng tao sa Pilipinas. Was oldest na po siya kay Stamford. Ang old data niya dito sir, may 67,000 years old siya. Pero yung bagong data lang po yan, nagiging ng 134 steps. 34,000 years old na po ginagawa. So yung na-discover dun sa boat si Dr. Arman Salvador Villares. Ito sa mga yan yung key na pupuntahan nyo mga yung Calao Cave. Okay, tara po. Para mabutan natin yung cave na medyo maliwanag na kasi pag ganito ang hapon na madilim na sa loob ng cave. Mali 184 steps ang nagulat ng mga. Apo! 100 ano sir? 184. Aakyatin po natin ngayon ang 184 steps according po sa ating tour guide. Shout out po sa ating isang guwapong tour guide. Anong pangalan mo, sir? Si Toto, si Brother Christian. Brother Toto. Anong oras nga kung tumutulog yung mga ibon? Calao.
Actually, yung kalaw natin dito ngayon, endangered species na rin sila, Okay. sir. So, nasa higher part or inner part na po sila ng Sierra Madre Mountain. Presko dyan. Presko. Ada number na, 164. Yan. Nasa 167 steps na po tayo. 174. 17. 8. 9. Oh! At last, 184 steps. We made it. Sa Kalaw Cave. Wow. First chamber ng cave po natin. Tinatawag po itong aviary. Kasi dito po nangyayari yung mga secret birds or mga balingsaw po natin. So yung mga saliva ng mga balingsaw na po yun or pinaprocess po yun ng mga Chinese, ginagawa po siyang nido soup. Soup. Oo nga po. Where do they found the oldest human foot bone here in the Philippines? So dyan na po nila naukay yung sinuunang buto ng tao dito sa buong Pilipinas po. Mga ilang feet po yan dyan? 5 meters lang po siya. Mababaw na. So ibig sabihin, dito sila nanirahan. Yes po. Yes po. So yung mga tawag po dun sa mga taong nanirahan dito, the Homo luzonensis. So may laki or may height lang silang 4 feet. So maliliit lang po sila. Yes. And then yung bone na nukay nila dito, human third metatarsal na bone. Or ikatlong daliri po ng panang isang tao. Yun lang po ang nukay nila. Na may edad siyang 134,000 years old po. Oh, grabe. Tapos kung i-compare nyo yun dun sa may Tabon Maning Palawan. Ang Tabon Maning Palawan kasi natin may edad lang po siyang 47,000 years old. So ang pinaka-oldest na po ngayon is yung makikita dito sa Kalaw Cave, yung Kalawman po sila sabi nila. Okay. Ang dating nanirahan dito, mga family kasi dyan po sa part na yan. Dating hukay po kasi yan, ang nahukay nila dyan is yung mga ngipin ng pang-adult and pang-bata. May underground yan? Wala na po sir, tinakpan na po nito. Pero underground yan dati? May hukay po siya. Sayang. Ay, And then doon sa kabila, hukay din po yung dati. Ang nahukay nila dyan, yung mga ngipin ng mga cloud rat remains. So yung mga cloud rat remains po natin, yung may haba po silang 27 to 30 inches yung katawan sa nila. Then yung buntot nila umahaba po ng 11 to 12.5 inches. Pero yung mga cloud rat remains na yun, mga squirrel type po sila ng rat. Pero yung mga cloud rat remains natin, naging stick na 2,000 years ago. So nawala na rin po sila. May mga ahas din po pala dito, sir. So yung mga snake natin dito, mga viper and then pythons. So yung mga species din ng birds na nininiraan dito is yung mga balingsaw po natin. And then yung owl, yung malalaking mata po. Apa. Then yung mga bats po natin dito, dyan po sa part ng third chamber, mga insectivorous bats. Kaya rin sila tinawag na insectivorous bats kasi only insects lang po yung kinakain po nila. Ayun po yun. Then kaya rin naging famous ng cave dahil dyan sa second chamber. So yan yung highlight ng cave, dyan na po naganap yung shooting ni John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo. Nung pelikulang The Mistress po. So ganito po yung style ng cave paghapon na rin po, madilim na rin. Madilim. Pero kapag araw po, tanghali ganun, napakaliwanag po nito. Dapat tanghali po yung pumunta dito kasi ang cave natin. Talagang nililinisan yung tapat o talagang hindi natatakpan yun? Actually yung sa taas po, yung mga butas na po yung ganyan na po. Original na siya. Wala na pong pumupuntang mga tao dyan. Pero ang taas po natin, pastulan po yan ng bakat kalabaw. Okay. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ito na yung second chamber ng cave natin, may taas itong 162 feet. From the ceiling coming to the ground, and then yan yung first natural skylight ng cave. And then yung second chamber natin, tinatawag siyang divine area. Dahil po dito sa may takay. So nagkakantak kami ng mass dito before every first Saturday of the month po. So nangyayari lang po yung misa dito dati once a month. Itong mga upuan na ito, sir, dati na po ito, gawa na lang po as. Ginawa, yan po yung doon na po sa sinabi na kanina po, na-develop na itong chapel or pinagawa ito ni
Teresa Javier Dupaya noong August 27, year 1972. Oh, So, noong year 1972 pa ito. itong chapel 1972 pa to. Yes po, pati yung steps natin doon. Oh. Then, tong cave na to, ang nakadiscover dito sa Calao Cave, si Franklin Theodore Roosevelt Jr. noong year 1932. So, kung kilala po si Roosevelt, siya po is dating ex-president po dati ng Opo. USA. USA. Yan. Kasi mga Amerikano kasi noon, mahilig sila mag-hike. So marami silang nadidiscover na kahit anong cave. Tulad na po nito ang Calao Cave. So nakita niyo pong statue dun sa taas, si St. Lourdes, tsaka si Santo Niño po. Yung tao na nagpangalan sa Calao Cave? Actually, ang nagpangalan dito, kami rin po kung naniniran dito kasi na-derive yung name ng cave dahil dun sa isang ibon, yung Calao Bird. Calao Bird. Yes. Yung Calao Bird o yung Rufus Hornbill po natin, doon na-derive ang pangalan ng Calao Cave. Pero ang name talaga ng cave natin is Calao Cave. Calao Cave. Medyo matigas po siya kasi sa mga naninirahan dito, mga Taoist tribe kasi mga kami dito. So kaya rin siya naging Calao kasi kaming mga Taoist pag may double syllable sa may gitna, pinaghihiwalay namin sa naging Calao. So Calao po. Ang Calao po yun yung talagang ibon natin, yung Calao Bird po. Okay. So taning third chamber natin sir, yan. Yung parang dome na yan sa taas. Kaya tawag siyang dark na area, kaya rin ito tinawag na dark kasi wala siyang skyline. Or yung butas po niya sa taas. Yeah. So, Buhay pa itong kuweba, no? actually, itong cave natin nakakalungkot ko kasi yung cave natin na-declare na to as a dead cave. Ah. So, patay na kuweba dito. Pero yung mga narinig ko pang tumutuloy, ito yung mga limestone natin. So, may mga limestone pa tayo dito mga buhay. Pero yung totally... Yan na. So, yung nakita niyo pong matulis na yan, stalactites yan, means ceiling, sa taas po siya. Opo. And then sa baba, yung mga stalagmites po natin. Stalagmites means G ground, sa baba po sila. Ah, okay po. Once na nag-meet na yung dalawang limestone na po yan, ang tawag doon, column or pillar. So, ang itsura niya, sir, maging ganun na po siya. Parang poste. Ah, okay po. Oh, galing. Ganyan na po pag nag-meet yung limestone natin. Ganyan na rin yung pang cave chamber ng cave natin. Fifth. Ay, pang fourth. Fourth. Sorry. Opo. Ano yung fourth chamber natin? Tinatawag namin cream room area. Kaya rin ito tinawag na cream dahil po dyan sa tatlong scoop ng ice cream na rock formation. Oh. Opo, yan. So, melting ice cream din po yan kasi parang naglulusaw pababa. Well. Yan. Ito na yung pang second natural skylight ng cave natin. Oh, stick. So, ano rin po yung the biggest stalagmite sa loob ng cave yan. Biggest stalagmite. Yes. And So, ang limestone po natin, pag buhay, ganito yung itsura. okay So, po. once na inilawan po, nagkikrystallize or kumikinang. Ilawan niyo po, sir. Buhay pa yan. Wow. Actually, ngayon, dead limestone na rin yan. Oh, grabe guys, oh. Kumikinang nga po siya. Ano yung ulit yung pangalan niya, sir? Crystallized limestone po. Crystallized limestone. Oh. Yan, sir, mga dead limestone na po yan. So, kaya rin po, namatay yung limestone kasi binavandalize po nila. Then, bawal rin po kasi yung touching the limestone. Okay. So, namamatay din po yung limestone. Kasi yung limestone sa loob ng cave, mga sensitive sila. So, once na nawakan natin yung acid sa kamay natin, napupunta sa limestone. Okay. Kaya po sila namamatay. Ay, yung mga yan, patay na yan. Mga Yes po. Pero may mga formation po ito. Dito po. Yung sa gitna yan yung rock formation po ng Merlion in Singapore. Yan. Merlion. Merlion in Singapore. Ito po. Oh, grabe oh. Ito naman sir, ano yung mga rock formation ng mga tulad dito? Okay. Okay, pagdating nyo ulit mamaya dito sir, may tuturo pa akong rock formation dito. Okay, sige po. So
So dito kayo sa may side sir, and then nakikita niyo yung rock formation ng kalahating kalansay yan. Ito, hanggang dito po siya. Yan. Parang nakatingin siya doon. Oo nga po. Yan. Ito, may 7 ribs po ito. Ito po yung mouth niya, nose, eye, and then yung skull po niya. Yung kinamatay lang kasi ng kalansay sir, nahulog yung atay, yan na yung liver niya. Sa ayan po. And then kung mapapansin niyo yung fourth chamber natin, ang shape niya is heart shape. Parang heart shape. Okay po. Nakita ko na. Yan. Yung heart niya. Wow. Ano na ulit yung pangalan ng chamber na to, sir? Cream na area sir. Cream. Sa may ice cream po. Ice cream area. And then dito naman po sa part na to sir. Ito naman po yung rock formation ng small Banawerized traces, sinipugaw. Or Danagdan Palayan po. Okay. So ito na yung pinaka-last chamber natin ngayon, yung fifth chamber. Tinatawag itong jungle area dahil kung marami siyang plants and trees growing up po. Jungle. Dito nakakita na tayo ng mga tanim, ng mga halaman. So maalaman yan kung saan tumubo po yan kasi nauulanan and then naarawan po. So ituturo ko po sa inyo ang hindi na po napupuntahan. Ang going 6 and 7 po. Okay. Hindi pinupuntahan yun. So kaya siya bawal na puntahan sir kasi going deep and then slippery. Madulas-dulas pa po. Pero malalim pa yan. Pero napuntahan na yan. Yes po, every summer kasi sir na-open yan sa public. So napupuntahan yung mga ibang guests po yan pag summer. Summer na. Summer. Kasi ngayon hindi pa pwede yan. Yes po kasi tapos lang ng rainy season, madulas pa po yung pupunta. Ano yung blue na yun? Si St. Claudius po. Blue. Kaya summer kami nagpapapunta kasi every summer kasi yung mud sa loob ng cave, dry na dry po. Okay pa. Malalim pa yan. Yes, so pababa po yan hanggang pataas. And then mayroon na po siyang exit doon. Pwede nang exitan sa Actually, ang cave kabila. dito wala na po siyang Wala nang exit. Ang Okay. pinaka-dead end ng cave hanggang 7 chamber na lang po. 7 chamber. Yes. Ayan, underground yan. Underground yan. Oo. So pababa na po. Okay, pababa. Tapos tataas pa po. Okay. Ilalim ng buntok yan. Actually, yung napunta nyo ngayon, lower part na ito ng Sierra Madre Mountain. So, yes po. Pag kunyari kung dinidire-direct mo yan, Sierra Madre na yan. Ito na po. Ang lower part na siya ng Sierra Madre Mountain po. Ang labas ng Sierra Madre Mountain natin hanggang sa Santa Ana po. Okay. So yan yung rock formation ng praying angel natin dun sa may gitna. Yung nakaside na yun. Yung pakpak niya. Yung Okay po, nakita ka. Yeah, Hostig. Doon sa baba yan yung rock formation ng rocket ship or whistle bomb po natin. Ayun. Whistle. Okay, pwede. So yun guys, yung experience po natin dito sa Kalaw Cave. Grabe na amaze po tayo dun sa story behind at saka yung mga rock formation po dito. So bukod dun sa nakaka-amaze din yung kaalaman ng ating tour guide. Grabe, kabisado din yung mga every details po ng cave. Grabe, nakaka-amaze. Wala po ako masabi. Matagal na panahon ko na rin pinapangarap kasi dati nakikita ko na ito sa Facebook, sa mga video. So at last, tayo rin po nakapunta po tayo dito sa isang tourist spot ng Kalaw Cave. Ayan, may hidden pang butas dito. Ibig sabihin may iba pang Lagusan. lagusan yung cave po natin. Yan, hindi na natin inalam kung ano to siguro. Wala na tayo sa lugar para alamin kung anong meron dito. Yan, prohibited siya kasi meron po siyang bakod. Sir, ano po tong butas na to? Kaso ang cave dito, kasi may harang kasi technical cave siya. Yung mga stalactites kasi sa loob ng cave is mahaba. And then yung gagawin mo sa loob ng cave na to is crawling in the lodge. So, kaligyan na tayo. Kasi may stalactites po mahaba yung makitubis. Pero kaya tubig na sa ilalim yan. Tubig na yan. Then, kaya rin po, dami din po in-harvest yung mga ibang soup or mga nest ng mga waling sasayaw. Kasi yung mga mas yung waling sasayaw po natin is nag-nest sila sa loob ng cave na dark talaga. Diyan sila lumalabas? Yes po.